Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay isang request ng isang kapatid. At nag-message po siya sa akin at ang sabi, pwede ko po bang talakayin ang usapin sa Luke chapter 9 verses 57 to 62. So ang pamagat po nito, the cost of following Jesus, or sa ibang salita, commitment to Christ is costly. So yan po yung ating paniniwala, no? Ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay isang bagay na may halaga at ito po ay mayroong halong pagsasakripisyo. Atin pong titingnan ng mga talata at samahan po ninyo ako sa Luke chapter 9, 57 hanggang 62. Ganito po ang ating mababasa. As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. And he said to another, follow me. But he said, Lord, permit me first to go and bury my father. But he said to him, allow the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Another also said, I will follow you, Lord, but first permit me to say goodbye to those at home. But Jesus said to him, no one after putting his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Pagpalain nawa ng ating Diyos na buhay ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito ay ating pagbubulayan. Araw po ng Lunes ngayon, mga kapatid, May 6, at ang Diyos nawa ang magpala sa bawat isa sa atin. So ang atin pong tatalakayin yung dulong bahagi po ng Luke chapter 9, but I guess it is best na atin pong i-review kung ano ang nilalaman ng Luke chapter 9. Let us have a quick summary ng mga kaganapan na isinulat po ni Dr. Lucas. By the way, the writer of the book is Dr. Luke, at ito po ay ating titingnan. In the 9th chapter, makikita po natin ito yung isa sa pinaka-busiest moment ng buhay ng Panginoong Hesukristo. At ito po yung pagkakataon na kung saan ay isinugo na niya yung kanyang mga tinawag na mga disipulo. Tumawag po ang Panginoon ng kanyang mga alagad, at dito po sa Luke chapter 9, ito na po yung panahon na kung saan ay intensive na po yung mga gawain ng Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Kaya tingnan natin sandali ang summary ng Luke chapter 9. Simulan po natin yan sa verses 1 to 9. On Dr. Luke's Chronicles, sa Luke 9, 1 to 9, ito yung sending of the 12 disciples from village to village. Dala-dalawa ay isinugo niya ang mga ito, and their ministry in the town and villages of Galilee was demonstrated the Lord's power and grace. Sinabi niya sa mga ito, papasok lang kayo doon sa magpapatuloy ninyo. O rather, papasok lang kayo doon sa magpapatuloy sa inyo. Pag hindi kayo pinatuloy, pagpag nyo yung paan nyo at iwanan nyo yung lugar na yon. So, yun po yung instruction. At dahil po doon, ay naging malawak ang gawain. Dumami po ang mga naging tagasunod ng ating Panginoon. At kahit po saan siya pumunta, hinahabol siya ng mga tao. No po? Dahil po roon sa kapangyarihan na namalas nila na ginawa ng Panginoon at ng mga alagad. Kaya makikita po natin sa verses 10 to 17, sa isang liblib na lugar, maraming mga tao, sinundan sila ng maraming mga tao, at doon ang sabi ng Panginoon ay gutom yung mga tao, pakainin. Sabi ng mga alagad, saan tayo kukuha ng pagkain marami? Saan tayo kukuha ng tinapay para ipakain dyan? Napakarami niyang mga taong yan.
Pero ang bili ng Panginoon, papakainin, tinanong ng Panginoon kung ano meron sila, at doon po nakita natin yung bata na may dalawang isda at 5 tinapay. So, yan pong feeding of the 5,000, maliban sa the resurrection of the Lord, yan lang po yung napasulat in all 4 Gospels. Matthew, Luke, and John. O Matthew, Mark, Luke, and John. So, ito po yun, no? Sa 4 na Gospel, napasulat siya yung feeding of the 5,000 at yung resurrection. So, it demonstrates the great power of the Lord and His desire to minister to the people, hindi lang doon sa aspeto ng spiritual, kundi sa kanilang pangangailangang pisikal. Kaya yan po yung nakita natin dyan. Luke 9:10 to 17. Sumunod po, Luke 9:18 to 20. Ito po yung declaration ni Peter. Anong sabi ng mga tao tungkol sa akin? Ang tanong ng Panginoon. So, sabi nila, kayo daw si ganito, kayo daw si ganyan. Ako naman, para sa iyo, sino ako? Sinabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. So, yan po yung napatala rin sa ibang ibanghelyo, yung kasaysayan na yan. No po? Tapos po, tuloy po natin sa 21 to 27 ng Luke 9. Dito po, ipinahayag na ng Panginoon for the very first time ang kanyang kamatayan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad yung kanyang nalalapit na kamatayan sa 21. At from that point forward, Jesus moved to the cross. No po? Appropriately, verses 23 hanggang 26 set forth the demands of the disciples, and for the first time, the disciples are confronted with the reality that suffering will be required to every disciple of Christ. Kasi si Jesus man ay sinabi niya na siya ay dadalahin kagaya ng tupa para patayin. At hindi malilingid sa katotohanan na ang mga alagad man ay dadanas din ng ganung klase ng mga bagay. And suddenly, Jesus suddenly makes being a disciple more than just showing up for preaching, no po? But to follow Jesus, one must be willing to be ready like Him to sacrifice everything. So in the context of the radical nature of discipleship, Jesus promises that His kingdom will be revealed to at least some of His disciples in this life. At natupad po ito doon sa 28 to 36, kung babasahin natin, ito yung transfiguration. Ni-reveal ng Panginoon what will happen in the kingdom, pagdating ng kingdom na yon, at finulfill niya ang promise na ito sa ilan, kay Peter, kay James, and John, at ito ay doon sa Mount of Transfiguration when they witness the glory of God. Ayan, so the reminder of the chapter leading to our text reminds us of the sinful frailty of the disciples. Makikita po natin sa susunod na mga verses yung mga kahinaan naman ng mga alagad. Sa 9:37 to 42, makikita po natin doon yung inability ng mga alagad na mapalayas ang masamang espiritu, yung demon-possessed boy. So, ang ginawa ni Jesus, siya na po ang nagpagaling doon dahil sumuko yung mga alagad. So, ipinakikita lang dito, ang sabi ng Panginoon, hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya? So, nakikita po natin dito yung inability ng mga alagad. Pagkatapos sa verses 45 o 43 to 45, mababasa rin natin doon yung lack of comprehension on the side of the disciples para maunawaan nila yung propesiya tungkol sa kanyang kamatayan. Kasi binanggit na uli ng Panginoon yon, no po? For the second time, Jesus predicted His death a second time. Pero sabi ng mga alagad, ayaw nila sina Peter, ayaw nila ng ganon. At yung lack of comprehension, palatandaan pa rin yun na they don't believe on all of what Jesus is saying. Tapos sa 46 to 48, verses 46 to 48, di ko na po nailagay dyan, nagkaroon ng petty arguments kung sino yung mas dakila sa kanila. Pinagtatalo na nila kung sino dakila. Tapos sa 49 to 56, no po, dumating yung time na yung bayan na hindi sila tinanggap, ang gusto ni Jesus ang gusto ng mga alagad pabagsakan nila ng
kulog at kidlat. Ano po? Their desire to call down God's judgment on other people. All give evidence of their lack of spiritual maturity in spite of seeing all the miracles, all the ministry and power that Jesus performed in their faces. So while on the surface we may find this reality quite disturbing, but upon closer consideration, it should encourage us as we do the ministry na maging ang mga alagad na kasama na ng Panginoong Jesucristo ay hindi perpektong mga tao. May mga kahinaan, dumating doon sa mga pagkakataon na sila ay nawalan o nanghina sa kanilang pananampalataya. At sa pagkakataong ito, ipinakita yun sa atin ng Panginoon at ng kasaysayan para totally maging dependent lang tayo, walang iba kundi sa ating Panginoon. Sa 51 to 56, yung Samaritan opposition na gusto nga nilang pabagsakan ng kidlat. At yung panghuli na ating tatalakayin ngayon, yung last part na po ng Luke chapter 9, which is the focal point of our message that was requested by one brother, ito po yung the cost of following Jesus. So, yan po yung ating topic ngayon. Binigyan ko lang kayo ng summary on what happened on Luke chapter 9 verses 1 hanggang 56. So, let us examine what Jesus is teaching here. Let us examine what He teaches about making and keeping commitments to God. And we must carefully count the cost. Alam niyo po mga kapatid, in direct response to their lack of maturity na ipinakita, Jesus sets forth His teaching on the cost of commitment. Ito po yung nais ng Panginoon na ating pagtuunan ng pansin sa umaga pong ito. Tingnan po natin. Sabi po, like these early disciples of the Lord, we often step out in the commitment before we count the full cost. Jesus wants us to be committed. In fact, He demands it. Wala namang question doon. Gusto ng Panginoon, throughout the gospel, He also wants us to fully understand what commitment means. Ayaw ng Panginoon na basta sige ng sige, banat ng banat, nang hindi nauunawaan pagkatapos mag-aatrasan at mag-aayawan. At marami pong ganon. Ang dami po, pasok sa ministeryo, taas ang kamay sa pagpapastor, pero pag nakita na ang realidad ng pagsunod kay Kristo, atrasan, sukuan, ayawan. Kasi they have a wrong conception. They miss the true cost of commitment. So ito po yung ating titingnan ngayong araw. Atin po itong pag-aaralan. Tingnan po natin, let us examine what it teaches about making and keeping commitment to God. Ano po ang una? We must carefully count the cost. Bawat mananampalataya, bawat susunod sa ministeryo, bawat magiging disipulo ni Kristo, from which we are all called for, ay dapat tingnan, ano bang at stake in following Christ? Marami po kasing mangangaral sa panahon natin ngayon, ang pagsunod kay Kristo ay pangako ng kasaganaan, pangako ng pagpapala, pangako ng kagalingan, pangako ng maayos na pamilya at relasyong mag-asawa, katakot-takot na mga pangakong hindi naman totoo. At I know this is very attracting. I know that this is the fad. Ito ang uso. Kaya nga padamihan ng simbahan ngayon At gagawin ng lahat ng mga paraan para magparami ng miyembro, para maabot yung 1 milyon na pinapangarap. Gagawin ng lahat ng klase to the point na para ng pambubudol, para lang maka-attract ng tao sa kanilang mga simbahan. And one thing that they do, they will encourage people to come to Christ with a good, with a good thing na ipinapangako which is hindi naman totoo. Gaano karami yung mga nakatayo sa pulpito ngayon, sa mga krusada, mangangako ng kung ano-ano sa mga tao. Sino ayaw nun? Ikaw na naghihirap, ikaw na may karamdaman,
ikaw nakasalat sa mga bagay na material, pangangakuan ka na kung susunod ka kay Kristo, if you will follow Christ, you will have this, you will have that, everything will be good as far as your life is concerned. Then ibibigay sa iyo yung John 10:10, na kung saan naparito si Kristo, hindi lang para magbigay ng buhay, kundi kasaganaan ng buhay. At they will refer that verse to material wealth. Yung kasaganaang material, physical na kasaganaan, samantalang ang binabanggit dun yung Zoe kind of life pertaining to the spiritual kind of life. Hindi physical. Nakuha niyo po? So ano pong nangyayari? People have a lot of misconception in regards to following Christ. Kaya susunod lang sila without commitment. Susunod lang sila dahil doon sa pangako. Susunod lang sila kay Christ kapag maayos ang takbo. Pero kapag dumating na yung realidad na hindi ito madali, na hindi naman nagsinungaling si Jesus tungkol dito, sinabi naman ni Jesus kung ano ang mga pagsunod. Doon na po nagsusukuan, doon na po umaayos sa ministeryo, at doon na po bumabalik sa mga kawalan ng commitment. So tingnan po natin. Pumunta tayo sa the cost of personal comfort. This is the first cost. Commitment to Christ is not easy. There is a cost. And the first cost, according to the verses na ating tinatalakay, is the cost of personal comfort. Isa yan sa dapat na makita natin. Hindi comforting personally ang pagsunod kay Jesus. Bakit? Kailangan may pagsusuko May pagsusuko ng buhay, may pagsusuko ng pride, may pagsusuko ng personal intention, may pagsusuko ng personal dreams, may pagsusuko ng maraming bagay. Kapag hindi mo yun ginawa at dumating ka na sa ministeryo na nakita mong kailangan mo palang i-give up ito, doon kakalas ka. Kaya yung iba sumunod, hindi dahil totoong sumunod. Hindi talagang sumunod kung hindi naengganyo lang ng mga mali at bulaang guro sa panahon natin ngayon. Let us look at the verse. Luke 9:57 to 58. Ano sabi diyan? As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. So ito po yung mga nag-volunteer. Kasi bakit? Nakita nila si Jesus nakapagpagaling, yung mga alagad niya nakapagpagaling, nakapagpalayas ng masamang espiritu. At alam nyo ba, dumating doon sa punto na nung nakapagpakain siya ng 5,000 na mga lalaki, sa ibang version o sa ibang account, gusto na nilang gawing hari si Jesus. They wanted to make him king. Sinong ayaw no na libreng kain? Sumunod ka lang sa kanya, papagalingin ka niya. Kapag sumunod ka sa kanya, maayos. Hindi po ba? Dumadami kami, at ang mga tao ngayon gusto doon sa madami. Kung ano yung uso, doon sila. Kung ano yung sikat, doon sila. At at this point, si Jesus ay sikat na. Pero ano sabi ni Jesus? Sikat na ako ngayon, pero alam niyo po ba, papunta ako sa cross, papatayin ako. Kaya yung mga tao ayaw nila ron, ang mga disciples ayaw nila ron. Second time, twice rather, sinabi ni Jesus, mamamatay ako. Yun ang aking ministeryo. Pero ayaw nila nun kasi ang gusto nila to follow Jesus to an earthly kingdom and they will make him as a king of this world. Bakit? Kasi ang sarap Libre kain, libre galing. Hindi po ba? At yan ang mga ipinapangako ngayon ng mga pastor. Kapag miyembro ka doon sa kanilang ministry, gagaling ka. Ano sabi ni Eddie Villanueva? Poverty is a curse. No? Sabihin nyo, sinisiraan ko si Eddie Villanueva. Pumunta kayo sa YouTube. Napakaraming mensahe niya. Paulit-ulit lang naman ang sermon niya si Eddie Villanueva na kapag ikay umattend sa kanila, ikay nanampalataya kay Jesus, may pangako ng paggaling. No? At, naku, talaga naman. May video na po akong pinakita sa inyo niyan May pangako ng pagsagana ng buhay because poverty is a curse. Paulit-ulit sinasabi niya. Kaya sinong ayaw nun?
At yan po ang nangyari sa alagad na yan. When he saw Jesus coming, as they were walking along the road, this man said, I will follow you wherever you go. Ano sagot ng Panginoon? Sinabi ba niya, halika agad? Ano po? The unnamed disciples, or disciple rather, had the right desire in mind. Tama naman yung desire niya. And that is supposed to be the desires of every human. The desire to follow Christ. Pero tandaan po ninyo, hindi lahat ay totoo sa pagsunod kay Kristo. This unnamed disciple had the right desire in mind. Kasi yan naman ang gusto ng Panginoon. It is never wrong to want to follow Jesus wherever He goes. Mali ba yan? Ang sabi nga ng Panginoon, humayo kayo, ipangaral ninyo ebanghelyo, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. That is discipleship. And Jesus want followers to be disciple. Ano po? It is not wrong to follow Christ and to have that desire. In fact, that is exactly what Jesus commands each of us to do. Throughout the gospel, ipinapay o iniuutos niya na sumunod tayo sa Kanya. Ano sabi niya sa John 10:27-28? My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My sheep knows my voice. They listen to my voice. And they will follow me. Kaya yung mga susunod sa Panginoon, yung susunod sa kanyang mga palatuntunan, isa lang ang ibig sabihin nun. They know their shepherd. And they will follow their shepherd. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano po? Tapos sa Matthew 4:19, ano sabi? Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Lagi po yan. Sa Luke 9:23, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily and follow me. Eto na ngayon. Sa 23 ng Luke 9, may commitment palang kasama ang pagsunod. Ano po? Pero bago natin talakayin yon, binigyan ko lang ng emphasis sa mga verses na ito. To follow Jesus and to have that desire is commendable. Truly, the desire to follow Jesus is commendable. But it is also very costly. Amen? There will be sacrifices. At tingnan natin ano ang sagot ng Panginoon doon sa lalaking ito. I will follow you wherever you go. Look at the answer of Jesus on Luke 9:58. Jesus replied, Foxes have dens, the birds have nest, but the Son of Man has no place to lay his head. Sabi ni Jesus, lilinawin ko ha, baka kaya ka sumusunod sa akin ngayon dahil nagpapakain ako, gumagawa ako ng himala at kung ano-ano pang mga ginawa kong mabuti sa mga tao. Pero lilinawin ko, foxes have dens, birds have nest, but the Son of Man has no place to lay his head. And this is a challenge to our comfort. And Jesus immediately challenges this man where we all live at the level of his comfort and possessions. Ang akala po kasi ng mga tao kapag sumunod ka na kay Jesus, ang buhay mo ay magiging masagana, mapagpala, puno ng biyaya, di ka magugutom, hindi ka magkukulang, hindi ka magkakasakit, hindi ka mamamatay. Parang ganun. Mga kapatid, alam niyo po, most of us work a lifetime to acquire comfortable lifestyle. Amen? At ang tao gagawin ng lahat ng paraan para maging komportable. Gagawin ng lahat ng paraan to be well off.
Kaya ito po'y nakaka-attract ng maigi sa pagtaya sa mga loto at mga sugal eh. At ito rin po ang nagiging dahilan kung bakit na-scam, nadadaya ng mga mapandayang scammers. Yung bang tipong may pera na para madoble yung pera itataya sa mga scammers na ito. O yung pangarap na tumaya araw-araw sa loto, baka pagdating mo ng edad 70 or 80 tumama ka kung sakasakali. Pero ang dami kong kilala, nagsimula tumaya ng loto sa edad 18, malapit na mamatay ngayon, di pa rin tumatama. Bakit sila tumataya? Because of the desire that one day, they will become wealthy. Nayayaman at aasenso at magkakaroon ng comfortable life. Meron namang mga tao, hindi naman sumusugal, hindi naman gumagawa ng mga mali, naghahanap buhay, nagnenegosyo. Bakit natin ginagawa yon? To be able to acquire a comfortable lifestyle. And that is what define many people. Most of us. It involves home, a job, a certain possessions that we want to be comfortable in those areas. So, Jesus tells us here that even the most basic needs, katulad ng unan, katulad ng pagtulog, alam niyo po ba mga kapatid, ito po yung isa sa basic need ng tao, yung matulog. Pero alam niyo po mga kapatid, minsan kahit na antok ka na, pinakamasarap matulog kahit papaano yung may unan. Do you remember the time when Jesus was in the boat together with the disciples? Nagkaroon ng matinding storm. Jesus was at the back of the boat, sleeping with a cushion. May unan. Sabi niya rito, yung anak ng tao, wala nga unan na mapaghigaan ng kanyang ulo eh. So Jesus here was speaking of an extreme thing that can happen if you will follow Him. You will lose everything. You have to sacrifice even the most basic things in life. Basic needs. Like unan. Like pagtulog. Isasakripisyo mo ang pagtulog. Dahil bilang follower of Christ, darating yung time na may mga bagay na hindi ka makakatulog. That is how hard it is. Alam niyo mga kapatid, bilang pastor, I've been a pastor for more than 30 years. Malapit na mag-40. Pero alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon sa ministeryo hindi ako nakakatulog. May mga pagkakataon sa ministeryo na hindi ako napatulog ng maraming mga bagay bilang pagsunod kay Kristo. At kung nakikita niyo po na ang buhay ko'y masagana sa panahon ngayon, may mga bagay na natatamasa sa panahon ngayon, nagkakamali kayo. Ang lagi ko lang sinasabi, totoong pangako ng Diyos, hindi siya nagpapababaya. Yun lang. Pero para sabihin, I am well off, everything as far as my life is okay, in terms of wealth, health, nagkakamali kayo. Diabetic po ako ngayon, may umbilical hernia po ako, malabo ang aking mata, pero that will not stop me from following Christ. I know the cost of following Him. It challenges our comfort. Amen? So, while He has not required all His followers to be homeless, He certainly set the example for us. In other words, we are called to always choose obedience to Him over our own possessions and comfort. Kaya bilib ako doon sa mga pastor na ginagawa ang ministeryo sa kabila ng maliit na honorarium. Bilib ako sa mga pastor na naglilingkod sa Diyos sa kabila ng maliit na sweldong tinatanggap sa simbahan. Kasi naniniwala ako na ganun naman talaga ang ministeryo. Naalala ko nga, nung nandun pa kami sa Iglesia Evangelika Unida de Cristo nung araw, doon naman po ako lumaki. Nakakilala ko po yung mga pastor, mga misyonero na nagsisimula noon. Meron nga akong misyonero pumupunta sa amin noon, sa maliit na simbahan namin sa Las Piñas noon.
Kapag nakakalimot yung treasurer na magbigay ng pamasahe doon sa pastor, sa nanay ko pupunta. No? At ang nanay ko mag-aabot ng pamasahe. Kasi minsan, napaka-irresponsable din naman ng simbahan minsan. Lalo na yung mga, sorry, hindi ko po nila lahat yung mga treasurer. Alam naman na yun lang ang inaasahan ng pastor para makauwi. Nalilimutan pa. No? At marami pong ganon. Ako rin naman po mga kapatid. Marami po akong experience na ganon. Kaya hindi po ako maasa. Nagtitira po ako ng pang-uwi. Kasi hindi po lahat ng simbahan na nag-iimbita sa'yo, naiisip na bigyan ka ng pamasahe. Ako, ang dami ko pong imbitasyon. Anniversary, retreat, camp, kasal. Imagine niyo, yun lang kasal. Babanggitin ko lang, no? Kapraso lang ito, si segue ko lang. Gagasta kayo ng katakot-takot sa kasal ninyo. Yung bouquet ng flowers, yung mga reception, yung lahat, photographer, binabayaran nyo. Pero yung pastor, no? Huli sa listahan nyo. Lahat may bayad yun. Maliban doon sa pastor, ang tanong, maikakasal ka ba kung walang pastor? Pwede kang walang photographer. Pwede kang walang wedding planner. Pero subukan mong walang pastor. Hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang. Pero mahirap na nga yung buhay ng pastor. Hindi na nga malaman paano makakarating doon sa wedding venue nyo na dinala mo pa sa tuktok ng bundok. Pagkatapos ni pamasahe pa uwi, ni hindi nyo mabigyan. Diba? Binabanggit ko lang ito para sabihin na those are the challenges, comfort challenges ng mga buhay ng pastor. And take note mga kapatid, taliwas na taliwas ang sinasabi ng Panginoon sa mga itinuturo ng mga pastor ngayon. Katulad ni Uriel Balano ng G12. Lahat po ng G12. Yan pong mga pastor na yan, kaya po yan nagsusumiksik sa G12 dahil po sa gusto nilang yumaman at umasenso. Hindi po yan may kinalaman sa espiritual. Ginagamit lang nila kunwari yung espiritual na bagay para sa kanilang pag-asenso ng buhay. Yan ang gusto ng mga pastor. Kaya magtataka kayo kahit na yung mga nasa fundamentals, nadala ng turo ng G12 dahil sa kagustuhang umasenso. Dahil pag malago na nga naman miyembro mo, tapos ang ipagsesermon mo puro pagsagana, puro paggaling, puro kung ano-ano, di dadami nga miyembro. Pag dumami miyembro, dadami pera mo. Meron nga isang simbahan, sinabi ni Uriel Balano na yung pastor nyo, bilhin nyo ng kotse. Wala nga kung ano-ano iniutang ng kotse yung pastor. Para lang masunod si Uriel Balano, dahil sinabi ni Uriel Balano, pag 10 taon wala ka pang kotse, sasagasaan kita. Can you imagine that? Taliwas sa sinabi ni Jesus. Unan nga, wala siya Pero yung mga pastor ngayon, gusto lahat meron sila. This was the failing of the young man in Mark chapter 10. Do you remember that story? Na may lalaki rin lumapit sa Panginoon, tinawag siya mabuting guro. Ano sabi ni Jesus? Why do you call me good? There is no one good but God. To point out na walang matuwid, wala kahit isa, walang mabuti, wala kahit isa, Diyos lang ang mabuti. And if you are referring me to be something good, do you acknowledge me as God? That was the question of Jesus to the young man. Pero hindi niya to pinansin. At ang sabi ni Jesus, sige, if you want to inherit the kingdom of God, obey the commandment. At ano yung commandment na binanggit ni Jesus doon? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, ibigin mo ang iyong mga magulang, etc., etc. That is half of the commandment, right? The first half of the commandment is to love your God with all your heart, with all your soul. Or the first 4 commandments. The first 4 commandments pertain to the vertical relationship of man to God. Ano yun? Walang ibang Diyos. No, ibigin mo ang Diyos, siya lang, walang ibang Diyos-Diyosan. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. At pang-apat, honor the Sabbath day to keep it holy. Those 4 commandments, the first 4 pertaining to God and our relationship to Him.
The remaining 6 pertains to the relationship of human to his fellow men. At yun ang binigyan ng emphasis ni Jesus. Bigin mo ang Diyos, bigin mo ang yung kapwa, ibigin mo ang mga magulang mo, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, do not bear false witness, huwag kang papatay. Ang sagot ng lalaki sa Mark chapter 10, ginagawa ko na ho yan mula pagkabata. And to prove him wrong, Jesus said, okay, go home, sell all your possession, give it to the poor, with emphasis. Kung talagang iniibig mo ang kapwa mo, benta mo yung mga ari-arian mo. Give it to the poor and then follow me. Can you see the sacrifices, the cost of following Christ, and to prove the sincerity of that heart, you are willing to give up your comfort. Ano sabi doon sa talata? Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo napakahirap na ang mayaman ay pumasok sa kaharian ng langit. Mas madali pa yung camel pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Mahirap. Imposible. Tapos yung ibang mga preacher, gagawa ng paraan para maging posible. Ipapaliwanag ito sa kwentong barbero at ipapaliwanag ito na hindi, pwede yan. Kasi doon sa Israel, meron dong eye of a needle na structure na yung camel, pag pinaluhod, pwede lumusot. Kwento nyo lang yan. Ikwento mo sa hapon. There is no such thing. Sinabi na nga ni Jesus, imposible. Ipagpipilitan mo pang posible. It will not happen. Kaya sabi ng mga alagad, sino po ang maliligtas? Kung ganun, sino po ang maliligtas? At sumagot si Jesus at ang sabi niya, sa tao, ito'y imposible. Salvation, going to eternal life and to heaven will be impossible with men. But with God, nothing is impossible. Kaya yung talatang iyon pertaining to those whom God will choose to be saved. It is only God's choosing, it is only God's calling, and it is only through Him and by Him. Amen? So yung lalaki yung tungulo lumayas. Guilty of not following Jesus because that was the true intention of his heart. Now tanong, how often have we been guilty of the same sin? How often have you been unwilling to give up something in order to obey Christ's call to make disciples of all nations? How often have you spent money on your comforts while the Lord's people suffer needs? Mga minamahal na mga kapatid, following Jesus is demanding. One of the first things it will demand is that you lay aside your possessions, that you commit all your resources to Him. Have you done that? If not, perhaps you are not really following Him. Amen? That is the first. The cost of personal comfort. What is the other cost? Ikalawa, the cost of personal security. Kanina comfort, ngayon seguridad. Ano po? Ano po ang sabi po dyan? The cost of personal security. Let us look at Luke 9:59 to 60. Tuloy natin. Meron pong isang tao biglang sumingit. Sandwich on two would-be follower. Kung a-analyze mo natin, naging tatlo yung taong yan No? Nung una, yung nagsabing, I will follow you. Then biglang-bigla, merong sa gitna may sumandwich. Ito yung tao na marahil pa linga-linga ron, marahil ay kabilang doon sa grupo, then all of a sudden, tinuro ni Jesus. Sa 59, ang sabi niya, follow me. And this is not the same man na binanggit kanina sa una, ano po? Ang sabi po dyan, he said to another man, this is a different man, na sandwich po sa gitna nung una, ito yung po mangalawa, hindi naman siya, kumbaga nagsabi na susunod siya.
Marahil nakikiusi lang ito. Pero tinawag siya ng Panginoon at sasabi sa kanya, "Follow me." Marahil nagulat, no? But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus called to follow him is recorded at least 19 times in the Gospel of Luke. Ang daming pagkakataon na Jesus calls somebody. And it is perhaps the most often repeated command of the Lord to follow him. And in this case, Jesus calls the disciple to follow him in the context of his demand for followers to surrender their most basic comforts. After telling the other guy kanina na yung foxes have dens, birds have nests, pero ang anak ng tao, wala man lang mahiga ng kanyang ulo, pagkatapos nun, biglang-bigla tinawag niya yung isa, "Come follow me." Nako, pagkatapos marinig na, wala pala akong aasahan sa pagsunod. Napakarami palang sacrifices, wala palang comfort, biglang nag-isip tong lalaking ito, "Teka, gusto ko rin namang sumunod." But, he said to Jesus, "Let me first go and bury my father." Ano pong ibig sabihin nito? Mga minamahal na mga kapatid, that is the same call that Jesus is issuing today. This is the same call that Jesus is giving you and me. Indeed, no one has ever followed Jesus unless he first calls them. Wala naman susunod sa Panginoon kung hindi tinawag John 6:44. Ano po? "No one will follow me unless the Father draws them to me." It was the Father who do the calling in order for us to come to Christ. And those whom God the Father calls, the Holy Spirit regenerate, and then we will follow Jesus. Po? But the call to follow Christ always involve sacrifice. Ngayon, ang tanong, ano bang ibig sabihin ng "First, let me go and bury my father"? Marahil napakarami nyo na pong narinig na sermon tungkol dito. Ako man po marami na rin na sermon tungkol dito. In fact, what I am preaching right now is not a new sermon. This is part of mga sermong sardinas na nasa baol ng aking mga archives. Ibig sabihin, one way or the other, na-sermon ko na po ito. Maybe way back 2000-ish na po. Hindi ko na po matandaan. Pero, makikita po natin na itong mensaheng ito ay ini-interpret ng iba't ibang mga pastor. Sa iba, ang sabi nila, hindi naman talaga patay pa yung tatay. Naniniwala po tayo rito. So on the surface, this request seems very normal and indeed necessary. Ngayon, ano bang sagot ng Panginoon? So it is helpful to know the costume and culture of that day. Alam niyo po ba, mga kapatid, based on Jesus' response, it is apparent that the young man's father was not dead and awaiting burial. Sa sagot ng Panginoon, makikita natin na hindi pa naman patay ang tatay ng lalaking ito na naghihintay na lang ng paglilibing. Kasi po mga kapatid, hindi naman pinapatagal ang libing noon. So ang point dito, alam ng Panginoon na hindi pa patay yung tatay nito. Rather, the young man had employed a common saying of the day, in which it meant, "Let me wait until my father died so I receive my inheritance. Then I will follow you." Mga kapatid, yung pong mana, nakakamit lang yan pagpatay na magulang. Amen? Ngayon, pag ikay naglayas, sumama ka kung kanino, at namatay ang magulang mo, wala kang mamanahin. Nakuha niyo po mga kapatid.
At dito po mga kapatid, ang unang-una na dapat natin makita, saan ba nanggaling yung panawagan ng Panginoon para sa would-be disciple na ito. Ang panawagan ng Panginoon nanggaling doon sa pagpapaliwanag niya kanina na ang follower ko, yung susunod sa akin, must give up some sacrifices, and one is the comfort. Kaya itong lalaking ito, this time sabi niya, naku, patay. Kung susunod ako sa kanya, hindi na nga comfort, wala na nga comfort. Sige, pero at least kahit papaano, kung patay na tatay ko at susunod ako sa kanya, may baon ako. May security ako. Meron akong gagamitin kapag nagugutom, dadamitin kapag nagiginaw, at gagastahin while following you. Uwe, saan mo naman nakagilap yan, Pastor Ruel? Saan mo naman nakita yan? Well, yun po yung ipinakikita ng context. Kasi po ang pinag-uusapan doon, nung tinawag ni Jesus ang lalaking ito, you have to give up something of comfort. Pero may mga tao na hindi ganito ang intensyon. How often have you and I been guilty of similar sins? Bilang kabataan, ano sinasabi natin? Lord, susunod naman ako sa iyo, pero hayaan mo munang tapusin ko school. Then I will serve you. Tapos nung natapos ang school, oh Lord, susunod naman ako sa iyo, pero mag-aasawa muna ako. Nung nakapag-asawa na, Lord, susunod naman ako sa iyo pero I will commit my life to the work kapag nakapaghanap buhay na ako. Tapos, ano pa? As young adults, madalas sinasabi natin sa Panginoon, Lord, susunod naman ako sa iyo, pero hayaan mo munang palakihin ko mga anak ko. Then I will serve you. Lord, pag okay na yung karir ko, na-promote ako, I will serve you. And so on and so forth. Ngayon, pag tumanda na, later in life, eto naman ang mga excuses. Lord, kapag nakagraduate na ang mga anak ko, kapag nakapag-asawa na ang mga anak ko, kapag wala na akong bayarin na bills at retirado na ako, magse-serve ako sa iyo. Yung excuse are endless, and just like this would-be disciple of the Lord, all we are doing is revealing our greed and lack of faith. Amen? Jesus' response to this man, while on the surface startling, is exactly what he, and for that matter we, needed to hear. The man was deferring his obedience to Christ based on a lack of faith and personal greed. He was trusting in his inheritance for security rather than trusting in Christ. Naalala ko po mga kapatid, nung araw na sinabi ko sa tatay ko na ako ay magpapastor. Nagalit po yung tatay ko sa akin. Sabi ng tatay ko, tigilan mo Rualdo. Rualdo po ang tawag sa akin nun paggalit. Tigilan mo Rualdo yung kalokohan mo. Ngayon, kung talagang hindi ka maawat dyan sa kalokohan mo, siguraduhin mo lang na hindi ka mag-aasawa. Dahil kung ikaw lang, kaya na kitang pakainin siguro. Can you imagine yung pride, yung audacity sa tatay ko na siya ang bahala sa akin. Siya ang tutugon sa aking pangangailangan. Huwag ko na lang dagdagan. Huwag na ako mag-asawa o baka huwag na mag-anak. He was taking full responsibility for me. Well, on the other hand, I look at my father as somebody who is really a good provider for us. Hindi naman po nagkulang ang tatay ko talaga sa amin in terms of provisions. At simula nung kami mga bata, ganun siya. He always provide for us.
Pero huwag natin kakalimutan, kung nakakapag-provide man tayo, ang Diyos ang kumikilos para sa atin sa mga provisions. At yun ang nakalimutan ng tatay ko, na meron akong Diyos na susundan, na nangako sa akin hindi niya ako pababayaan. Nung lumaan po, nabaliktad na ako na naging provider. Naalala ko po, there was an instance na may sakit yung nanay ko, nasa hospital. At bedridden, comatose. Lumapit yung tatay ko sa akin at ang sabi sa akin ng tatay ko, "Anak, ikaw ang panganay. Bahala ka na." Can you imagine? Dumating yung time na sabi ng tatay ko sa akin, "Di ko na to kaya. I can no longer provide for this." Yeah, he can no longer provide materially. Kasi grabe ang bill namin, 200,000, 2 araw pa lang. And he told me, "Anak, bahala ka na." At that point, I asked my Father in heaven, "Lord, my Father on earth cannot do anything about this. I know you can do something." Awa po ng Diyos. Alam niyo po ba na meron kaming kaprasong lupa sa Cavite? Na yung lupa na yon ay inilapit ko, pinag-alukan ko, binibenta ko. Wala po ako alam na pagkukuhanan. Binibenta ko po yun. At during that time, alam niyo po ang tawad, 300 pesos per square meter. 1,095 square meters. Inyalo ko po kahit kanino, kamag-anak, mga kapatid ng tatay ko, inalo ko po yun. 300 pesos na lang kasi during that time, yun ang zonal value Wala po na kumuha. Wala po silang mga pera according to them. Buti lang po, yung mga kapatid naman ng nanay ko, on the other side, doon sa mga kapatid ng nanay ko, sila po yung mga tumulong. Pinahiram po kami ng pera, ginamit sila ng Diyos para sa financial. At alam niyo, awa ng Diyos, namatay din ang nanay ko. Namatay din po siya. Hindi rin po siya gumaling. Pero after that, minsan ganun pag wala na yung tao, namatay na, doon bubuhos yung mga financial. Nung namatay ang nanay ko, napakarami po tumulong sa amin. Naibalik ko po lahat yung utang. 200,000 mahigit po yun. Nabayaran namin lahat. Bayaran serbisyo. Nakabili pa kami ng lupa sa Memorial. 2 lote. Nailibing ang nanay ko. May mga sumobra pang pera. And that is how God moved in us. In me. And to those who fully committed to trust Him. Ang dami ko pong mga ganong pagkakataon sa buhay na I really trust my Father in heaven. By being obedient and by being committed to His call to the ministry. Ngayon pa ba ako aatras? Kaya kung sinasabi po ninyo, bakit si Pastor Ruel, araw-araw naman, walang tigil ng kase-sermon? Because I know this is probably my way of giving back to God the gratitude for what He is doing and He was doing sa buhay ko at sa buhay ng aming sambahayan. Giving up security is not really that easy. Nag-medical representative po ako ng matagal kasi po, lagi ngang nasa isipan ko yung sinasabi ng tatay ko Magugutom ka. Hindi ko naman po natiis. Nag-asawa rin po ako. Nagkaanak po ako. So, what I did, I worked double time. Mga kapatid, hindi ko naman po pinagyayabang. Pero yung mga kapatid ko, yung mga nakakakilala sa akin, alam po nila gaano ako kasipag. Alam po nila gaano ako kasipag sa ministeryo. Alam po ng mga simbahang na destinuhan ko, gaano po ako kasipag sa ministeryo. Hindi po lugi sa akin ang simbahan. Hindi po yun pagyayabang. At pinagyayabang ko po yun dahil po sa biyaya lang naman na lakas na kaloob ni Kristo. Pero hindi po ako tumigil. Nagtatrabaho po ako. Lahat pinasok ko. Nagbenta ng kandila.
nagbenta ng fishball, nagbenta ng tsokolate, lahat na po ng pwedeng ibenta, kaming mag-asawa. While still doing the ministry. Kasi dumating po kami sa time na natatakot din ako, paano na yung anak ko, lakas dumede ni Yenyen, laging may sakit. But alam niyo po, may mga phases yung ministry eh. May mga phases yung ministeryo ng bawat pastor. At dumating po ako sa punto na, Lord, tama na to. Talaga po this time, I will follow you completely to the ministry. I gave up my job. Sa akin nakakita, 7 years in service pa lang, nagretiro na. And I was so young ng mga panahon na yun, na nagretiro bilang medical representative. Nakakuha lang po ako, hindi ako nagkakamali. Wala pang 100,000 pesos yun nakuha ko bilang, ano ba tawag doon? Back pay o yung retirement benefit because of an early age. Tapos po mga kapatid, yung nakuha namin pera, alam niyo po kung ano una kong binili doon? Ibili ko po ng owner type jeep. Kung hindi ako nagkakamali, 50,000 yon kay Ate Ina Bartolome. Kaya thank you Ate Ina. Kasi yung owner type jeep na yon, naging kapartner namin sa ministry. Pikit mata, buong pagtitiwala. Yung simbahang destino ko dati, sabi nila noon, kailangan nila full-time na pastor. Kailangan nila pastor na full-time. Bakit ako ang pinadala doon ng direktoryo? Bakit kayo pinadala rito sa amin? Ganun eh. Ganun. Sinalubong po ako ng konsilyo ng simbahan at ang tanong, bakit po kayo pinadala sa amin? Ang hinihingi namin doon full-time. Eh tinanong ko, magkano bang honorarium binibigay nyo? 4,000! Kailangan nila full-time na pastor na doon titira sa simbahan, na sa buong linggo doon, isang buong buwan doon titira, 4,000 pesos, and that was 1998. Kahit anong calculation gawin nyo, nung araw, yung 4,000 pesos, 1,000 pesos a week, gatas lang ni Yenyen, 300 na, isang linggo. Saan po kami makakarating? Pero alam niyo mga kapatid, ewan ko kung anong nagtulak sa akin para gawin yon. I decided to give up my job. I quit being a medical representative. Awa ho ng Diyos. 9 na taon doon sa simbahan na yon. Minahal namin yon. Minahal namin yon kahit na ano pong mga nangyari doon. May mga pagtataksil, may mga masasamang ugali, may masamang tao, may maghahagis ng granada sa akin doon dahil sa kasamaan. Pero, nanatili po ako doon. Hindi po ako naalis doon. Naalis lang po ako doon kasi nailek ako bilang general evangelist. And on my second term bilang general evangelist, pinadala na po ako dito sa Canada. Kaya nandito po ako ngayon. Pagdating ko po rito sa Canada, hindi po ako nagpasarap dito, gaya ng binibintang. Hindi po ako nagliwaliw dito. I do the work to the fullest of my capacity. Hindi po ako naglingkod sa isang lokal. Kung yun lang po, napakagaang. Kung Winnipeg Unida lang, napakasarap na ng buhay ko. But hindi ganon. Kasi alam ko, hindi yun ang tawag ng Diyos lang. We started doing mission. Grand Prairie, Calgary, Leduc, Edmonton. Meron pa kami sa Vancouver na nagloko lang yung pastor na ipinadala doon galing Pilipinas. Bakla pala. Nang molestya ng lalaki, pastor. Ito hindi alam ng marami, pero kaya sinara namin, tinigil namin yung Vancouver. Yung pastor doon, akala mo hindi makabasag pinggan pala. Grabe ho, mga kapatid. Dapat po may 4 na probinsya na kami dito sa Canada. Pero talaga ho, may mga gawa ang demonyo, may pagkilos ang demonyo at nakakalungkot. Pero
yung Pilipinas, simbahan doon, di pinaniwalaan. Hindi kami pinaniwalaan. Ngayon, yung pastor na yon na bakla, welcome na welcome pa rin sa Pilipinas. Hindi dinisiplina yung doon. Kakaiba. Now, let's go back to our topic. This man, Jesus calls him to forsake excuses and false security. And he calls to proclaim the gospel. Yan po ang tawag ng Diyos din sa atin. In stating that the man was to allow the dead to bury their own dead, Jesus was simply saying that the unregenerated world could and would take care of such mundane matters. Let the dead bury their own dead. Let the unregenerate take care of the unregenerate. Iba ang tawag sa atin. Susunod na tayo sa Diyos and we will concentrate sa mga nais na ng Diyos. Jesus was not in any way degrading the practice of Christian burial. Hindi ganon. He was rather stating that we have a higher allegiance now. And the calling now is for believers to follow Christ. The command to follow Him far exceeds any other obligation or any other allegiance. In a similar passage on the demands and cost of discipleship, Jesus proclaims in Luke chapter 14, 26 to 35, "If anyone comes to me and does not hate his own father, mother, wife, and children, brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple." Yan po yun. If anyone comes to me and does not hate father, mother, wife, children, brothers, and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciples. So the cost of personal comfort. Now, puntahan na natin yung huli. Ito po yung would-be followers pa rin, kaya tatlo yan eh. Yan. The cost of personal relationship. Luke 9:61-62. Still another said, ayan, pangatlo na to. Yung una, sabi niya, nagpresenta, I will follow you. Then, sa gitna, merong tinawag si Jesus, halika, follow me. Sabi niya, teka muna, libing ko muna tatay ko. Tapos, eto yung pangatlo. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Ayan. So, Jesus is asking an unconditional commitment. Like the previous would-be disciples, this man expressed desires. He wanted to follow Christ. However, he wanted to follow Him on his condition. I will follow you, Lord, but on my terms. I will follow you on my own predicament. He was willing to follow Jesus, forsaking his comfort and security. Kaya niya marahil yon if only Jesus would let him go and say goodbye. Okay, Jesus, nakita ko yung context. You want me to follow you giving up my comfort? You want me to follow you giving up my security? But allow me first to go back to my home and bid farewell to them. While on the surface, this request seems reasonable, right? It reveals deeper problem in the heart of this man. Hindi lang po ito basta simple request. Like so many, this man's first love was his relationship. His first love was his family, his friends, and not Jesus. Alam yun ni Jesus, alam ng Panginoon yun. Jesus consistently tells us that we must not allow other relationship to be a priority over our love for Him. Indeed, we are to love Him first and foremost. Ito kasi ang sinasabi ng Scripture.
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. In fact, in the book of Revelation, our Lord rebukes the church of Ephesus for leaving His first love. Yet I hold this against you, Jesus said, the Lord said, you have forsaken the love you had at first. How like this man are we? How like these would-be disciples are we when we consistently place our relationship with others before our relationships with God? Paano natin to ginagawa? Paano natin to ipinapakita? Una, we worry about what our friends and family might say when they find out that we are following Jesus. Ipinapakita natin ito sa mga sinasabi ng mga taong nakapaligid sa atin kapag naalaman nilang tayo sumunod kay Jesus. We seek the approval of men, often unregenerate men, before we obey the clear commands of Christ. Kinukonsidera natin ang sasabihin ng tao bago tayo sumunod. Titingnan natin kung approve ng tao bago tayo sumunod. Ikaw ang tinatawag ni Lord, hindi sila. Amen? And we spend most of our time cultivating friendship with the world rather than cultivating our relationship with Christ. And Jesus warns us such behavior when He writes, James chapter 4 verse 4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Now, let us look at the answer of Jesus here. Anong sagot ng Panginoon sa lalaking ito? Jesus' final response to would-be disciples is but strong and subtle. As He often did, Jesus encases His teaching in the common language of the day. Ano ba yung common language of the day? Luke 9:62, Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. Dalawang bagay ang dapat nating makita sa sinabi ng Panginoon. One, Jesus is employing a common occupation of the day to illustrate the nature of the disciples' commitment. Ano ba yung common nature ng trabaho doon? Magsasaka. Agriculture. Everyone in Jesus' audience on that day would have immediately understood the point of the illustration that if a plowman looked back, it would affect his ability to plow properly. Na kung susunod ka sa Panginoon, at habang nakasunod ka sa Kanya, wala kang nililingon kundi yung opinyon ng nanay mo, opinyon ng tatay mo, opinyon ng mga kaibigan mo, opinyon ng somebody at home, you will not be able to effectively do the ministry. You will not be able to do effectively what Jesus have called you to do. And this is also the failure of many believers. Para makapag-evangelize, para makapag-share, para maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon, laging iniisip ko ano sasabihin ng iba. Sasabihin ng kumpare, sasabihin ng kumare, sasabihin ng kasama sa trabaho, sasabihin ng kaibigan. We always look at things that way. In fact, looking back from the plow would invariably cause him to plow a crooked row and possibly damage the crops he had planted. And what a good illustration of what happens when we focus on anything other than our Savior. We invariably plow a crooked row and damage the crop. In the case of a disciple of Christ, the crop is the soul of men, and the damage may carry eternal consequences. Amen? That is the first. Second, Jesus emphasizes the consequences of disobedience when He states that the person who looks back not fit for the kingdom of God. The original Greek word translated fit is eutetos, which means useful, fit,
or suitable. Yung palingon-lingon, hindi siya fit. That is the same word uses in the verses. The idea being that a person who looks back, who focuses on anything or anyone other than Jesus, renders himself useless to the kingdom. This is the danger of following Jesus without first counting the cost of commitment. Amen? Kaya pag susunod, you need to count the cost. At ito po ang totoo. Huwag kayong matakot na ang mga tao hindi susunod kapag nalaman ng mga bagay na ito. Kapag alam ng mga susunod ang cost of commitment, makakakuha kayo ng mga tunay na tagasunod. Kaysa ubod ng dami nga na na-attract ninyo. Pero konting problema lang, talsik. Konting suliranin lang, talsik. Hindi palibasa madami bilang niyan, eh marami ang committed dyan. Amen? Ano po ang application natin? What comfort or possession do you have that you are unwilling to release in order to follow Christ? What are you depending on for your security? Mana? Pera? And who are you trusting to provide for your needs? Tatay? Magulang? Trabaho? And what relationships are placing before your obedience to Christ? Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.